Nang araw na iyon, palakad-lakad si Susan at nag-iisip siya kung sino ang papalit sa kanya sa pagpapalakad sa kumpanya. Dahil na rin sa maedad na ito. At naisip niyang kinakailangan niyang mamili sa mga tauhan niya. Nasa malalim siyang pag-iisip nang biglang maalala niya na uuwi pala ang kanyang anak na si Gail. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang may tumawag sa telepono. "Ma, bukas na po yung uwi ko dyan sa Pinas." Wika ni Gail sa kanyang ina na si Susan. "Tamang-tama anak ang pag-uwi mo. May sasabihin din ako. Pero mas maganda kung sa personal ko ito sasabihin. Mabuti siguro, ako na rin yung susundo sa airport para makapag-banding na rin tayo." Wika ni Susan kay Gail. Kinabukasan ay nag-ayos na si Susan ng maisusuot para pagsundo niya sa kanyang anak na si Gail. Nang makarating siya sa airport at habang naghihintay ay hindi siya mapakali dahil miss na rin niya ang kanyang anak. Kaya't nang makita niya si Gail, ay laking tuwa niya dahil ang laki na ng ipinagbago nito. Hindi makapaniwala si Susan sa nakikita niya na anak niyang si Gail. Biglang niyakap ni Gail ang kanyang ina dahil na rin miss na rin niya ito ng sobra. "Ma, kumusta ka na? Bakit parang tumatanda ka na? Inaalagaan mo ba yung sarili mo, ha? O may nag-aalaga ba sa'yo? Grabe naman kasi, ma. 5 taon lang ako nawala. Tumanda ka na talaga." Wika ni Gail sa ina niya. "Anak, ang dami mo namang tanong. Ganun talaga ang buhay. Tatanda ka talaga. At dapat, bago pa yung dumating, ay nakahanda ka na dun." "Ay, namiss kita anak. Sobrang miss, grabe. 5 taon lang yun na nawala. Sinong di tatanda at nakakamiss sa'yo?" Wika ng ina ni Gail. Namasyal muna si Gail at Susan para mawala naman ang stress ng kanyang ina sa trabaho. Dahil pakiramdam ni Gail ay kailangan ng magpahinga ng kanyang ina sa pagtatrabaho at tumatanda na rin naman ito. Kumain sila sa paboritong restaurant ng kanyang ina. Nagkwentuhan sila sa mga bagay-bagay na masasaya nang magkasama sila. Halos hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras dahil sa sobrang saya nila. Nagulat sila nang makitang halos magagabi na pala. Kaya't umuwi na rin sila para makapagpahinga. Walang tigil pa rin ang pagkukwentuhan nila kahit nang makarating na sila sa bahay. "Mom, ang saya ng araw na to. Hindi ko to makakalimutan. Ang saya ng date natin." Wika ni Gail sa kanyang mommy nang makarating na sila sa bahay. At inihatid na niya ang kanyang mommy sa kwarto. Kinabukasan ay nagtungo si Gail sa restaurant ng kanyang ina para tumikim ng mga pagkain. Maayos ang mga empleyado at maasikaso sila sa mga customers na dumarating. Pumila siya sa counter upang umorder ng makakain niya. Si Gail ay nagmamasid-masid sa loob habang hinihintay ang mga in-order niyang pagkain. At nang makarating ang kanyang order, ay may napansin siyang babae na parang mataray. Hindi alam ng manager na ito na siya ang susunod na magpapalakad ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pinagmamasdan lang ni Gail ang babaeng manager sa kanilang restaurant. At kinikilatis ang ugali nito. Naisip niyang hindi na muna siya magpapakilala sa mga ito para malaman niya ang totoong mga kinikilos. Napansin niyang halos lahat ng mga empleyado sa restaurant ay pinapagalitan nito. Nang makauwi sa bahay, ay nagpahinga na sa kanyang kwarto si Gail. Si Gail ay sa Saudi nagtatrabaho at may 3 anak siyang naiwan doon. Hindi niya akalain na pag-uwi niya ay dito siya magtitigil. Kasi nga, ang kanyang mami ay matanda na rin. Iniwan niya ang mga anak niya dahil ang akala niya ay magbabakasyon lamang siya ng ilang buwan sa Pilipinas. Kaya't napagpasyahan niya na tawagan ang kanyang mga anak upang sabihin ang kalagayan ng kanyang mami. Nang tumawag siya sa kanyang mga anak,
ay agad niyang sinabi ang mga nangyayari. Kaya naman, umiyak ang kanyang mga anak. Mom, ibig pong sabihin, di ka na uuwi dito? Wika ng anak niyang bunso. Anak, sa totoo lang, ayoko rin naman magstay dito. Kaya lang kasi, sobrang matanda na yung lola niyo. Kaya wala akong choice, kundi dito muna ako magstay. Sana nga anak naunawaan niyo yung mami ha. Dahil sa pagkakataong ito, ngayon ko lang ulit makakasama yung mami ko. At tumatanda na siya. Kaya mga anak, mas kailangan niya ako ngayon. Huwag kayong mag-alala. Pag pwede ko na kayong iuwi dito, makakasama niyo na rin ako. Mga anak, pangako ko sa inyo, kukunin ko kayo. But for now, tiis-tiis lang muna ha. Dadating si mami dyan. Wika ni Gail sa mga anak niya. Matapos tawagan ng mga anak, ay lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang kanyang ina. Kaya naman nakipagkwentuhan siya dito. Mom, natawagan ko na din po yung mga anak ko at nagpaalam na ako na dito muna po ako magstay ng ilang buwan. Tapos, kukunin ko na lang po sila. Wika ni Gail sa kanyang ina. Mabuti anak at pumayag yung mga anak mo na dito ka muna. Naku, alam mo namang ayos lang ako. Kasi nandiyan naman yung mga yaya natin. Wika ng ina ni Gail. No ma'am. Mas mabuti, ako munang magbabantay at mag-aalaga sa inyo. Para naman makasama ko rin kayo. Alam niyo naman pong matagal akong nawala. Kaya ako naman yung babawi sa inyo, mami. Wika ni Gail. Nakakatuwa namang marinig yan sa iyo, anak. By the way, kumusta naman ang lakad mo kahapon? Naku ma'am, pumunta ako sa restaurant at doon ako kumain. Kaso, yung manager mo, parang ang sungit. Kaya yun, hindi ko masyadong nagustuhan and umuwi na lang din ako ng bahay. Oh, and by the way, hindi ko rin naman pinaalam na ako ang magiging boss. Mas gusto ko kasi yung magugulat sila sa akin. Grabe din kasi ma'am yung ugali ng manager. Konting kasalanan lang. Kung magalit, akala mo ba walang taong nakakakita o nakakarinig? Kaya ma'am, napagpasyahan kong magpanggap na waitress sa inyong restaurant. Mga 1 buwan para malaman ko pa ang ugali ng iyong manager. Pero ma'am, I'm planning na huwag muna ngayong buwan dahil magpapahinga po muna ako at babantayin din muna kita. Siguro, sa susunod na buwan na ako mag-a-apply. Wika ni Gail sa kanyang ina. Matapos ang pag-uusap nilang mag-ina, ay napagpasyahan ni Gail na magtungo ulit sa restaurant nila. Nag-order ulit siya ng kanyang paboritong cake at coffee. Maingay ang buong restaurant dahil maraming customers. Nagmasid-masid lang si Gail sa mga tao at pinag-aaralan ang mga ugali nito. Umuwi na siya pagkatapos niyang kumain sa kanilang restaurant. Inabutan niya ang ina na nasa sala at ito ay nanonood ng TV. Mom, kumusta na po kayo? Wika ni Gail sa ina. Maayos naman ako anak at uminom na rin ako ng gamot kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Eh ikaw, kumusta ang punta mo sa ating restaurant? Tanong ni Susan kay Gail. Maraming tao ngayon, Mom. Kaya ayun, natagalan ako sa pagpila. At eto pa, Mom, dayuhin din pala ng mga tao to. Mabuti naman at magandang napagtuyaan yung restaurant. Nakakaengganyo sa mga tao. Natapos ang pag-uusap nila, dahil lang ina ni Gail ay nakatulog na sa sofa. Pumunta si Gail sa kwarto ng ina para kunan ng kumot at samahan ito sa sofa. Hindi niya kayang mag-isa ang kanyang ina. Lalo na ngayon na marami na itong sakit. Ayaw niyang may masamang mangyari dito na wala siya sa tabi nito. Kinagabihan na nagising ang mag-ina at napagdesisyon na nilang kumain ng hapunan. Anak, kamusta naman yung mga anak mo sa Saudi? Lagi mo ba silang tinatawagan? Tanong ni Susan. Mom, syempre naman, lagi ko silang kinakamusta. At sobrang miss ko na nga rin po eh.
Hindi ko maisip na mapapawalay ako sa kanila. Kaya medyo nahihirapan akong mag-adjust. Ani Gail. What if kunin mo na kaya sila dito? Tutal, malapit-lapit ka na rin namang mag-apply sa ating restaurant. Tanong ni Susan. Mom, hindi po ganun kadali yun. Kasi po, nag-aaral pa po sila. Siguro, pwede ko silang makuha pag bakasyon na. At mai-transfer na dito sa susunod na pasukan. So ngayon, mag-a-apply muna po ako sa restaurant. Ani Gail. Makalipas nga ang isang buwan, ay nagpasya na siyang mag-apply dito sa kanilang restaurant. Nagtungo siya sa restaurant upang magpasa ng kanyang resume. Nang makapagpasa na siya, ay hindi na siya nag-abalang maghintay pa dahil tatawagan naman daw siya sa interview. Makalipas nga ang ilang araw, ay tinawagan na siya at doon ay in-interview na si Gail. Pinapunta siya ng manager sa restaurant at para daw ma-interview siya. Hi, ako nga pala si Gail at lahat ng ipapagawa niyo sa akin, kayang-kaya ko. Wika ni Gail sa manager na dalaga. Mabuti naman kung ganon. Kaya bukas, pwede ka na magsimula ng 8:00 ng umaga. Pumunta ka na dito para sa first day mo. Wika ng manager kay Gail. Pagka-uwi niya sa bahay, ay kaagad niyang sinabi sa kanyang ina na nakapasok na siya at hindi pa rin alam na siya ang magiging boss dito. Mom, pasok na po ako sa restaurant bilang waitress at bukas na bukas din po magsisimula na ako. Grabe ha, sobrang maldita ng manager mo, Mom. Palibasa, hindi nila ako kilala. Kaya gano'n na lang kung magtaray sa akin. Ani Gail. Kinabukasan, ay maaga namang pumasok, pero hindi pa bukas ang restaurant nila. Naghintay lang siya ng ilang minuto at nagsidatingan na rin ang mga kapwa niya empleyado. Binuksan ng manager ang resto para makapag-ayos at makapaglinis lahat sa loob. Pinaghatian nilang lahat ng mga empleyado ang mga kailangang gawin upang mapabilis ang paglilinis at pag-aayos ng restaurant. Tamang-tama, matapos silang maglinis at mag-ayos, ay nagsidatingan na ang mga tao para mag-almusal. Mabuti na lang at mabibilis magsikilos ang mga empleyado, kaya't palaging may mga pagkain naka-display at palaging maraming pagpipilian. Mahaba ang pila sa counter, kaya yung iba ay agad na rin naghanap ng kanilang mauupuan. Sa dami ng tao tuwing umaga, ay grabe din ang kanilang pagod. Mabuti na lang at hindi tipid sa staff ang kanyang ina. Kaya lahat ay nakakakilos ng kanya-kanya. Makalipas ang ilang oras, ay nagsipag-uwian na ang iba. May mga iba naman na doon nagsisitambay para gumawa ng kanilang mga gawain sa eskwelahan. Hindi naman nila ito sinisita kasi nga ay public place ito. Kaya kahit anong gawin mo dito ay pwede. Basta't huwag ka lang susobra ng gamit. Nang magtatanghalian naman, ay nagsipagdatingan na ulit ang kanilang mga parokyano. Grabe ang busy nila Gail at halata na sa kanila ang pagod. Yung iba kasi ay mga estudyante at doon nakain para malapit. Maganda ang lokasyon ng napagtayuan ng ina ni Gail ng restaurant dahil mabentang-mabenta ito sa mga tao. Nang maunti na lamang ang mga tao, ay isa-isa na silang nag-break para makapag-lunch. Umuna na si Gail dahil pagod na siya at talaga namang gutom na rin siya. Nang matapos makapag-break ang lahat, ay may mga taong dumating na ulit ng pakunti-kunti. Kaya't abala sila Gail at hindi mo talaga sila makakausap dahil sa kanilang sobrang busy. Merienda na, kaya marami na naman ang mga tao. Halos araw-araw ay ganoon ang kanilang sitwasyon. Kaya't kapana nila ang lahat at mabilis na rin silang makakilos. Kinagabihan ay marami na naman ang mga tao at dito talagang sobrang pagod at busy nila. Hindi na nila namamalayan ng oras hanggat naubos na rin ang mga tao. Kaya't nag-asikaso na rin silang makauwi sa kani-kanilang bahay. Dahil sa pagod ni Gail,
ay nagpahinga muna siya sa isang malapit na convenience store. At makalipas ang ilang minuto, ay agad na rin siyang umuwi para makatulog. Kasi nga, maaga na naman ang pasok kinabukasan. Nang makauwi, ay agad siyang nagpahinga at naligo bago matulog. At tinawagan ang kanyang mga anak. "O anak, kumusta kayo dyan? Miss na kayo ni Mommy. Konting tiis na lang, magkikita rin tayo ha. Huwag niyong pababayaan yung mga sarili niyo. Mahal na mahal ko kayo." Wika ni Gail sa mga anak. Kinabukasan, ay maaga ulit siyang pumasok para hindi matraffic. Nang mag-open na ang kanilang restaurant, ay pinagalitan si Gail ng manager. Hindi alam ng manager niya na siya ang papalit sa kanyang ina para maging boss. Matapos pagalitan, ay binatukan pa siya nito. "Aray ma'am!" Sigaw ni Gail na kaagad din namang humingi ng pasensya. "Sumasagot ka pa?" Sagot ng manager. "Pasensya na po ma'am. Nagulat lang naman din po ako sa pagbatok niyo sa akin." Ani Gail. "Kasi nga, tatanga-tanga ka." Ani manager. Hindi na lamang sumagot pa si Gail para wala na lang away. Nang dumami na ang mga tao, ay nagsikilos na sila at hindi na muli nag-usap pa. Nang magsasarado na sila, ay muli na namang namatok at bulyaw ang manager. "Ano Gail, tanga ka ba? Di ba? Alam mo naman na walang tagapagligpit ngayon. Bakit hindi pa ikaw ang nagligpit? Ay, talaga namang tanga ka no? All around ang trabaho dito." Sagot ng manager. "Ma'am, gagawin ko naman po. Hindi niyo naman po talaga kailangan manakit eh." Sagot ni Gail. "Ako ang boss mo, kaya gagawin ko ang dapat kong gawin sa mga katulad mo." Sagot ng manager. Kinabukasan, ay sabay na pumasok ng restaurant ang mag-inang Susan at Gail. Nang makarating sila sa restaurant, ay agad binati ng mga empleyado si Susan. "Good morning po, madam." Wika ng isang waitress. "Madam, ang aga niyo naman pong dumalaw. Halos kakabukas lang po namin ah." Wika ng manager. "May mahalaga kasi akong announcement ngayon." Sagot ni Susan. "Ah, ganun po ba? Tamang-tama. Wala pa naman po tayong mga customer. Pwede po muna nating i-close ang restaurant. Kahit 1 oras para po makapag-meeting tayo ng maayos." Sagot ng manager. "Mabuti pa nga." Matipid na sagot ni Susan. "Everyone, pumunta tayo sa dining area. Mamaya na ang trabaho. Andyan si madam. May meeting daw." Tinawag ng manager ang kanyang mga staff. "Good morning everyone. I called for this meeting dahil ipapakilala ko na ang bagong may-ari ng restaurant dahil tumatanda na ako at kailangan ko na ring magpahinga. So everyone, meet my one and only daughter, Gail Buenaventura." Ani Susan. "Good morning po. Ngayon pa lang po ay sinasabi ko na magiging pantay at maayos ang aking pamamalakad." Ani Gail. Gulat na gulat at nanlalaki ang mga mata ng manager. Lahat ay nagsibalikan na sa trabaho at naiwan si Susan, Gail at ang manager. "Ma'am, siya po pala yung anak nyo. Ma'am Gail, I'm really sorry sa inasel ko po sa inyo. Hindi ko po alam na kayo pala yung anak ni Madam. Patawarin niyo po ako. Nagsisisi po talaga ako sa ginawa ko." Ani manager. "Well, kung talagang nagsisisi ka, siguro dapat maranasan mo rin yung maging waiter at all around." Sagot ni Gail. Good idea. Oo nga. Take it or leave it." Sagot ni Susan. "Sige po ma'am, handa po ako." Sagot ng manager. At simula ngayong araw, hindi na ikaw ang manager dito. Ipopromote ko ang isa sa mga nakasama kong waitress, Ani Gail. Simula noon, ay natuto ng leksyon ang dating manager at nagkaroon na ito ng magandang pakikisama sa mga katrabaho nito.